at Sangobion. Hindi pa rin nagpapaawat sa pag-ensayo si Manny Pacquiao 2 araw bago ang kanilang bakbakan ni Joshua Clottey. At makakausap po natin ngayon si Manny mula sa Texas. Manny, good afternoon dyan. Good morning dito. Oo, Ikan, ito muna si Lala. Diyos Nandito ko. tayo ngayon sa may Gaylord Hotel. Wag kang ganon, no? Oo, Gaylord Hotel. Ito, Ikaw na muna magtanong. na yung kanyang live training. Kaya ito, lalapitan na natin si Manny at siya nagsisimula na ng warm-up para sa kanyang kahuli-hulang training bago mag-weigh-in at bago ang kanyang laban kay Joshua Clottey. Ito na si Manny, bibigay ko sa'yo, Ikan. Manny. Hello? Hi, good morning, Manny. Arnold Glavio. Yes. Hi, Kamus- good morning. Good morning, John. Live tayo dito. Good afternoon dyan. Kamusta ang training? Hindi ka ba nasosobrahan? Okay naman ito na mag-light workout lang tapos Oo. papawis lang sandali tapos pahinga. Okay. Anong timbang mo ba ngayon? Nasa 145, 45. Ano ba kailangan 147? 147 oh. Ay naku, paano yun? Kakain ka. Ganun ba yun? Kain lang. Kain lang. Kain Okay. ng marami. Ano ang prediction mo dito sa laban mo kay Clottey? Marami nag-aabang dito dahil maraming pustahan yata dito. Round 1, round 2. Walang prediction no, pero Wala. basta gawin ko lang lahat ng aking makakaya para makapagbigay ng magandang laban. Okay. Si Coach Roach, round 9. So, ibig sabihin, sa pagsusuri niya, matibay si Clottey, no, Manny? Magaling magdepensa si Clottey. Oo. Tapos sa press conference, parang unusual na hindi kayo nag-asaran, kundi maganda yung idol ka pa niya, di ba? Lagi niya sinasabi na hinahanga ang kanya, Manny. Ganon din naman ako, hanga naman ako sa kanya sa pagiging gentleman niya, tapos pagiging mabuting tao. Oo. At sinasabi pa niya, proud siya na para bang pareho kayo ng pinagdaanan, no? Galing din siya sa hirap, no, Manny? Oo, pareho naman at okay, mabait naman na tao. Okay. Yung nirereklamo mong pananakit ng binti, kamusta naman? Hindi ba makaka-apekto yan sa laban sa linggo? Wala na. Wala na, lang uy. yun, pananakit ng muscles lang kasi yung kumbaga sa nagbago kami ng routine, so may yung ibang mga muscles na hindi pa na Oo. lang. Okay. Mensahe mo, hindi ka na namin abalahin sa ating mga nanonood ngayon dito sa Metro Manila at siyempre sa Gensan, Manny. Alam mo, ang daming nagtayo na rito ng mga widescreen para mapanood ka ng libre sa darating na laban mo. Go ahead, nasa iyo ang oras at pagkakataon. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan ko. Sana pa ulit, 2 days to go. Maglalaban na kami ni Joshua Clottey at alay ko to sa buong sambayan ng Pilipino, sa ating lahat, mga Pilipino, karangalan nating lahat. At maraming salamat sa mahal na Panginoon. At sana pagpalain nawa ang lahat ng mga Pilipino. Thank you. Pagpalain ka rin ng poong may kapal, Manny. Salamat salamat. Thank you. Manny Pacquiao, mga igan, at kasama po ni Lala Roque. Okay, sunog na tumupok sa isang bahay sa Cebu City, iginasawi po ng 3 tao. At ito'y iniimbisigan na kung ano ang pinagmulan. Sa Cotabato City naman, 2 magkahiwalay din na sunog ang naitala. Darito ang report. Under investigation ang sunog na tumupok sa bahay sa Calderon Compound, Manawag, Guadalupe sa Cebu City. Naabutan pa ng GMA News ang nangangalit na apoy na bumalot sa bungalow type na bahay. Agad na kontrol ng mga bumbero ang sunog, pero 3 tao pala ang natrap sa loob. Nang pasukin ng otoridad ang bahay, natagpuan ang labi ni na Attorney Manuel Pastrana at misis na si Norma sa loob ng kanilang kwarto. Ang kasambahay naman na nakilala lamang sa pangalang Joy, inabutang patay sa sala. Hinala ng mga otoridad, short circuit ang pinagmula ng apoy. Ito na ang ika-5 sunog na naitala sa Cebu City ngayong Fire Prevention Month.
Isang abandonadong bahay ang nasunog sa Cotabato City. Ayon sa mga bumbero, gawa lamang sa kahoy at yero ang lumang bahay, kaya't posibleng sa tindi raw ng init na dala ng El Nino, sumiklab ang apoy. Nadamay din ang kalapit na opisina ng Mindanao Tri-People Women Resource Center. Sa Cotabato City pa rin, isang kwarto sa Bonifacio Street Extension ang nasunog. Isang nag-overheat na rice cooker ang itinuturong pinagmulan ng apoy. Mabuti na lamang at naging maagap ang iba pang nakatira sa bahay, kung kaya't agad itong naagapan. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Sumabog na planta ng Chemphil sa Pasig. Pinatigil muna ang operasyon. Sa gitna na rin yan ang isinasagawang investigasyon tungkol sa pagsabog na ikinasugat po ng 2 empleyado. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagpuputol ng bakal gamit ang acetylene malapit sa impakan naman ng kemikal. Nagmaga na po ang insidente. Inaalam pa kung dito nag-ugat ang pagsabog. Ayon naman sa City Environment and Natural Resources Office, iligal ang ginawa ng Chemphil. Hindi raw ito kumuha ng permit para sa pagputol ng mga bakal. Giit naman ng Chemphil, isolated lang ang insidente. Kumpleto raw sila sa environmental at safety requirement. Chile niyanig ng serya ng mga aftershocks pagkatapos lamang ng inauguration ng bagong pangulo nitong si Sebastian Pinera. Ang pinakamalakas sa 7 aftershocks may magnitude na 6.9. Halos malapit na po yan sa malakas na lindol na yumanig sa Haiti noong Enero. Wala pa namang naiulat na nasaktan o nawasak dahil sa aftershocks. Nag-issue na rin ng tsunami warning ang Chilean Navy dahil sa aftershocks. Pero ayon sa US Pacific Tsunami Warning Center, malamang na hindi naman magresulta ang aftershocks sa mga mapanganib na mga alon. Mahigit 40 tao natabunan sa landslide sa Shanxi Province sa China. 17 sa kanila ang nasawi habang mahigit 10 ang nasaktan. 11 tao naman ang nasa listahan ng mga nawawala. 25 bahay ang nawasak sa pagguho. 2 araw na gyera sa Somalia, umabot na sa 43 ang namatay. Sumalakay daw ang mga rebelde at tinangkang kubkubin ang lungsod ng Mogadishu. Umabot sila ng hanggang mahigit 1 kilometrong layo sa Presidential Palace ng Somalia. Bago pa makalapit, hinarang na sila ng puwersa ng mga sundalo at peacekeepers. Tiniyak ng gobyerno ng Somalia na kontrolado pa rin nila ang lungsod. Sa isang zoo naman sa Australia, baby elephant na inakalang namatay sa sinapupunan ng kanyang ina, isinilang ng malusog. Malakas nga raw kumain at masiglang kumilos ang elepanteng pinangalanang Mr. Shuffles. Pero bago ipanganak, tila di raw ito gumagalaw sa loob ng sinapupunan ng mommy elephant. Ayon sa mga animal expert, posibleng nahimatay ang elepante dahil sa paglilibor ng kanyang ina. Ika-20 anibersaryo ng kasarinlan ng bansang Lithuania ipinagdiwang. Nanguna sa selebrasyon ang kanilang presidente. Nagdaos din po ng mga parada, concert at fireworks bilang bahagi ng pagdiriwang. Espesyal ito sa mga taga-Lithuania dahil sila ang kauna-unahang bansang nakapagdeklara ng independence mula sa Soviet Union noong March 11, 1990. May kanong negosyante ay dineklarang pinakamayamang tao sa buong mundo. Nanguna po sa listahan ng Forbes magazine ang telecommunications tycoon na si Carlos Slim. Dinaig pa niya ang Microsoft founder na si Bill Gates at top investor na si Warren Buffett. Kabilang din sa top 10 list ang 2 bilyonaryo mula India at Brazil. Patunay daw ito ng paglakas ng mga tinaguriang developing nations sa mundo. Gusali sa Central London, nagliyab. Makikita sa video ang mga bombero na pilit inaapula ang apoy. Hindi pa malaman kung may nasaktan sa sunog. Patuloy ding iniimbestigahan kung ano ang posibleng naging pinagmula ng apoy. Samantala, para sa ating balitang pangkalusugan, iba't ibang gadget para mapangalagaan ang kalusugan na uuso ngayon sa UK. Kabilang nga dyan ang tinatawag na mandolin na nag-regulate sa bilis ng pagkain ng isang tao. Nakakapagbawas daw kasi ng food intake ang pagkain ng dahan-dahan. Meron din itong weighing plate na sumusukat sa dami ng kakainin ng gumagamit. Ang DigiFit naman, isang iPhone application na nakakatanggap ng impormasyon mula sa sensors na ikinakabit sa bisikleta o paa. Nagsisilbi itong heart monitors at fitness tracking system. Pero ayon sa mga eksperto, sayang lang ang gadgets kung walang disiplina ang gagamit lalo pat may kamahalan ang mga ito.